Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Oras na naman ng masustansyang kwentuhan, mga kanutrisyon. Kaya naman magsama-sama tayong muli ngayong hapon na ito para sa dagdag kaalaman para sugpuin ang malnutrition sa ating bansa. Alam nyo mga kanutrisyon, basta sama-sama tayo at may pagtutulungan at lagi nating isinasaisip at isinasagawa ang lahat ng ating ibinabahagi dito sa ating programa, kayang-kaya nating labanan ang malnutrisyon, hindi po ba? Ngayong hapon na to, iiwanan muna natin ang usapin tungkol sa food fortification at pag-uusapan naman natin ang tungkol sa gulay. Masarap ang gulay, di po ba? Pero tila ang hirap ng iba kumain nito. Abangan yung lahat yan mga kanutrisyon. Kukumustahin naman natin ang ating istasyon sa Region 12 mula sa Tacurong City, Sultan Kudarat, ang Radyo Katilingban 98.9 MHz FM. At makakausap din natin ang ating Regional Nutrition Program Coordinator sa ating Regional Office sa Region 11 o Davao Region. At syempre, hindi makukumpleto ang ating programa kung wala ang ating One Nutrition Reporter para i-report sa atin ang mga accomplishment ng nutrition community nitong nagdaang linggo. Kaya naman, relax lang kayo dyan. At kami na po ang bahala sa inyo dahil sisiguruhin naming malaman at masustansya ang inyong Miyerkules na hapon. Tutok lang mga kanutrisyon at sisimulan na natin ang ating kwentuhan pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at para makipagbalitaan sa ating istasyon sa Tacurong City, Sultan Kudarat, kasama natin sa kabilang linya ng telepono ang Station Manager ng Radyo Katilingban 98.9 MHz FM, si Dr. Ruby Hechanova. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Dr. Ruby? Isang matiglang hapon galing sa Sultan Kudarat at sa lahat-lahat ng nakikinig dito sa Radyo Katilingban at kung saan nararating ang ating... Opo, maliban sa Radyo Katilingban, 14 pa pong community radio stations all over the country ang makakapakinig sa inyong boses at saka sa inyong report. Kumusta din sa ating mayor na si Mayor Lina Montilla? Ay, mabuti po. In fact ko, isa sa kanyang consultant ay amin pong broadcaster at meron po siyang 2 programa. Una Okay. po, yung sa pagbibigay gabay, dahil na nagkataon po itong kanyang consultant ay isang bishop ng isang group, Opo. charismatic group, at siya rin ang kasama natin sa programang Talakayan. Ito po ba Dr. Ruby improvement dun sa operations ng Radyo Katilingban mula nung una namin kayong na-interview? Opo, kasi itong si Bishop na ito, dati mo siyang broadcaster din at saka passion niya kung talagang magkuhan sa radio. Naglalagaring ako siya sa mga radio station, si Bishop Salazar. Okay. So, niya, sabi niya, mag-ano tayo ng talakayan. So, dito sa talakayan, nabibigyan mo ng pagkakataon ng yung iba't ibang opisina ko dito sa Sultan Kudarat na kung saan nagkakaroon ho ng interview. Oo. Parang panel. Parang live yan. Live po. Oo. Tapos ano pong mga topics? Halimbawa,
halimbawa yung sa City Veterinarian, kasi ho, para ho sa kaalaman ng ating tagapakinig, baka ho sa buong Pilipinas, dito pa lang ho sa City of Tacloban na talagang pinapalaganap na ho yung anti-rabies law, na kung saan yung mga aso ho ay kailangang maiparehistro. Oo. Opo, pinaparehistro. Oo. At kung ikaw ay may alagang aso at hindi na parehistro, ay talagang ikaw yung pagmumultahin. Ganun po yung Okay. ginagawa Tapos ngayon. kasama ng registration din yung anti-rabies shots. Opo, opo. Oo. So, isa lang po siya, and then mayroon din yung sa PNP chief, kung anong ginagawa, yung sa Oo. TRACCON, sa LTO, sa PIDEA, samot-sari yung mga opisina na alam namin yung nagkakaroon tayo ng mga kumbaga problema. So, nabibigyan liwanag ko ang ating mga listeners kung ano ho talaga ang mga ginagawa ng mga opisinang ito. Siyempre, may nutrition pa rin. Opo, meron pa rin po. Oo naman, hindi ko Oo. nakakalimutan yun. So ano At, pong mga bagong pakulo ng radyo, Katilingban? Paano ba kayo nag-aalaga ng inyong mga listener? Okay, dito sa katulad dun sa DTI, kasi meron ng programa ang DTI na ngayon, yung negosyo. 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 Oo. Na kung saan, para malaman kung may nakikinig talaga, nagpapaquiz ho at ang answer ay through text. So, Okay. sa kanila kung saan galing. So, namomonitor talaga kung saan yung, anong tawag nito? Lumalawak na ba ang listenership ng Radyo Katilingban? Dumadami ba? Dumadami po ang listenership. Although, sabihin nga natin na ang namin is 50-kilometer radius. Oo. Pero mayroon ho kaming, yung pinakamalayo nga ho na narating ngayong sa Tiboli kasi medyo mataas po yun. Saan po yun, ma'am, ulit? Tiboli. Itong South na yun? bayan ng South Cotabato. South Cotabato. Nakakarating na kayo sa Tiboli. Opo. Ay, galing naman. Opo. Oo. So, dapat Pero- meron na rin kayo ng program that will address the concerns of IPs at saka ano. Sinasama lang mo namin kasi ho, nagkataon ho na yung sa DTI, Oo. isa ho sa kanila yung intellectual property para sa indigenous rights ng indigenous people. Na Oo. nagkataon naman po, na member po ako ng Alaya. Oo. So, natatalakay din po kung ano yung mga pangangailangan nila. Okay. Paano naman po nakakatulong yung Radyo Katilingban dun sa mga kababayan natin dyan sa Takurong? Okay. Kung sa tulong po ng Radyo Katilingban, malaki ang naitulong nito dahil ito ang isang radio station na hindi commercial at balanse po yung impormasyong binibigay natin sa kanila. Hindi lang impormasyon tungkol sa mga teknolohiya, kundi kasama na rin po yung sa nutrition. At isa rin po, lalong-lalo na sa amin dahil kami ay isang eskwelahan, Opo. nakakatulong mo itong exposure sa estudyante namin. In fact, yung teacher dito ng English ay ni-expose po yung mga estudyante dito sa radio station. At ganun din po ako yung mga estudyante ko ay pinapaano ko silang mag-record. Sa communications po kayo, Dr. Ruby? Sa MASCOM? Po? Sa research po. Research. Pero yung mga students nyo sa research, binibigyan nyo ng project para ano? Opo. Actually, dito sa mga dinevelop nilang mamimili ako doon sa audio na ginawa nila related sa environment kung saan. At yun na ang namin sa kanila na i-play namin over the radio. Opo. Yung sa mga emergency, nakakatulong ba ang Radyo Katilingban? Sa emergency Pag emergencies, po, oo. ito sa emergency medyo limited yung namin dahil napansin mo namin itong nakaraang 3 buwan, medyo sinapawan kami ng ibang istasyon. Nawawala ho kami. Oo, kaya nga ho, masaya din ho kung isabihin sa inyo, madam, dahil nung nakaraang linggo ho, nag-planning workshop na kami. Oo. In fact, we are looking into upgrading na ho itong ating radio station dito. Commercial yung kabila yung istasyon? Opo, commercial po. Okay. Opo. Anyway, Dr. Ruby, you will be attending the conference, ano po? Opo.
December 5 and 6. Sige, doon natin pag-usapan yung technical Opo. issues ninyo. Opo. Oo. Pero nakakuha na ma'am kami, nais ko lang po ipaalam sa inyo na nakagawa na po kami ng plano namin for next year. Ay, mabuti naman po. Apo, dadalhin ko po yung ginawa Oo. naming plano. In fact, kasama na yung PPMP kasi we were required to submit ng PPMP namin for next year. So, Opo. meron na po kaming nagawa. Okay. Mabuti So, naman. Tamang-tama rin po yan dahil yun na nga ang purpose ng conference na yan para magkakilalanan tayong 15 community radio stations. Apo. Okay. Meron po kayo ng ibang balita, ma'am? Kasi maiksi lang yung ating oras sa interview. Baka meron pa kayo ng parting words? Ang masasabi ko lang po, malaki yung bagay itong nagawa ng Radyo Katilingban dahil unang-una sa mga estudyante, nagagamit ko ito ng estudyante at nai-expose yung estudyante. Pangalawa ko yung komunidad, nagkakaroon sila ng awareness lalong-lalo na sa nutrition. Although hindi pa man ho ganon kalawak yung ating nararating, masaya ho tayo namin natatanggap po tayong mga text nagre-react sa ating mga programa. Opo. So, sana ho, magtagal pa ho ito at sana mas malawak pa yung kanyang marating. Okay, sa pagtutulungan po natin yan ay siguradong magiging mas successful pa ang Radyo Katilingban. Okay, maraming salamat po Dr. Ruby sa inyong oras at sa pagpapaunlak sa aming imbitasyong ma-interview kayo sa ikalawang pagkakataon. Opo. Marami po salamat Asik Bernie din sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na maging parte ho nitong nasabi nating napaka-noble na project na kung saan sa wakas ay nabigyan talaga ng pansin itong nutrition na talagang solely a radio that would delve on nutrition. Magandang Okay. hapon ho sa inyo, madam. Okay, magandang hapon din po sa inyo. Maraming salamat pong muli sa ating station manager na si Dr. Ruby Echanova, ang ating nakausap mula sa Radyo Katilingban 98.9 MHz FM sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at hustong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan mo'y mapangalagaan. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa din sa ating programang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores para sa masustansyang talakayan. Hirap na ba kayo pakainin ng gulay ang inyong mga bagets? Paano nga ba natin maipapakilala ang gulay sa kanila para maengganyo sila na kainin ang mga ito? At this point, mga kanutrisyon, pupunta na tayo sa ating main topic for today, ang gulay. Lalong-lalo na ang gulay para sa ating mga bagets. At para i-explain sa atin ang lahat ng tungkol dito, makakasama natin sa kabilang linya ng telepono si Dr. Maria Corazon Dumlao, ang Officer in Charge ng Health and Nutrition Center ng Department of Education o ang DepEd. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Dr. Dumlao? Maganda at masustansyang hapon din, Asik Bernie, at sa ating mga nakikinig. Magandang hapon. Kumusta po ang kalagayan ng ating Health and Nutrition Center sa DepEd, Dr. Dumlao? Matatag at talaga naman pong handang magsilbi ang Health and Nutrition Center at ang ating mga health personnel sa Department of Education para maipatupad ang mga programa natin sa kalusugan at saka nutrisyon. Oo nga po, Dr. Dumlao. Actually, lately nabasa ko sa pahayagan yung balita na i-strengthen pa daw ni Secretary Armin Luistro yung ating nutrition program sa mga eskwelahan. Tama po ba to? Totoo po yan, Asik. Oo. In fact, Mabuti ang naman. Paano po yung pagpapalakas? Parang dadagdagan pa yata yung coverage ng school feeding program. Tama po ba yon? totoo po yun, Asik Bernie. Dadagdagan po ang coverage ng ating school feeding program Mhm. at patatatagin po rin ang gulayan sa paaralan. Ayun. Oo.